Pasok. Mainit-init na pa to, partner, co-perpetrators o kasabwat sa crimes against humanity case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinangalanan sa document containing the charges na inilabas ng International Criminal Court. Inilabas nga po ng International Criminal Court ang document containing the charges laban kay dating Pangulong Duterte sa kasong crimes against humanity. Idinetalye sa 16 na pahinang report ang sistematikong plano para 16 patayin pages. ang mga umano'y drug suspect mula 2011 hanggang 2019. Sa dokumento, tinukoy na co-perpetrators o kasabwat ni Duterte sa kaso, sina Senador Ronald De La Rosa, Senador Patay. Bongo at ilang dating hepe ng PNP. Go, partner! Ang dating Pangulo na bumuo ng naturang polisiya nag-utos sa mga hitman at nangako ng immunity sa mga papatay sa mga Wala ba? Hindi ba nabanggit si ano? Si Magalong? Ala, hindi ko alam ha. Nabanggit ba? Sana naman. pinaniniwala ang kriminal. Samantala, isinumite ng prosekusyon sa ICC ang panibagong listahan ng mga ebidensya kung saan 2 bagong items ang idinagdag. Naku, patay. Dali. Paano? Ano reaction niya, ano? Kunin muna natin yung mga reaction ng ano. Of course, wala pang reaction si Bongo, ano? At si, si Bato de la Rosa. Kasi si de la Rosa, nagtataguyod pa eh. Wala pang reaksyon si De La Rosa kasi nagtataguyod pa. Pagpasensya nyo na. O ito, punta natin si Aguirre. Tapang na tao daw si Aguirre. Ito si Aguirre, kamukha ni Kuya Spencer to eh. Ng DDS, no? Ngalanan po kayo bilang co-accused sa kaso sa ICC. Ano po yung tugon niyo sa aligasyon nito? Natatawa lang po ako dyan. Wala naman akong kinalaman dyan sa war on drugs na yan eh. Yung charge sa aking extrajudicial killing, wala pong katotohanan yan. Kailanman ay hindi ako nagtangka na makilahok dyan sa kung meron mang extrajudicial killing na yan. Ako po ay nanungkulan lamang bilang isang abogado at saka DOJ secretary. Nabasa ko po doon sa mga news report. Hindi ko alam no, kung ano yung mas malakas, mas matindi pa sa tingin ko si Magalong eh. Init na init kay Magalong eh, no? Sa tingin ko, mas dapat si Magalong eh. Na ako daw po ay iniimbestigahan tungkol doon sa aking paghawak bilang abogado ni Pangulong Duterte noong siya ay mayor pa noong mga 2009, 2010 at saka nung iba daw pong mga members ng Davao Death Squad. Alam po ninyo, yung pagiging abogado, yan po ang profession ko. Hindi ko maaaring tanggihan yan at abogado lang po tayo. At yung pangalawa, sabi daw, ako daw ay kasama rin dyan sapagkat ako ay isang naging Secretary ng Department of Justice noong 2016 hanggang April 2018. Noong po ako ay nanunungkulan bilang DOJ Secretary, hindi ko po alam yung ginagawa kung meron mang mga tukang dyan, kung meron mga war on drugs, wala po akong kilalaman dyan. Pero alam po ninyo, ang tingin ko dyan, kaya lamang ko sinasali, ay para magkaroon ng credibility yung sinasabi nila na isang national policy or common plan ng Duterte administration, yung pagpatay sa mga drug lords, kahit ito mga sibilyan lamang. Pero kailanman po hindi naging policy yan at sa mga tuwid, siguro marami ang dinakaalam na ang inyo po kabang lingkod nung siya ay nanunungkulan pa bilang DOJ Secretary, ako po ang nagdala sa pamilya ni Kian de los Santos, ni Carlo Arnaiz at ni Cunotti Guzman. Ako po ang nagdala sa mga Campaign manager. Wala tayong pera pang strategies. So ayan So syempre alam nga namang sabihin ni sige di okay, 'di ba? Sabihin ni Aguirre, 'di ba? So itinatanggi niya nga yung kanyang relation pagdating diyan sa war on drugs, no? Naging DOJ secretary lang din daw siya and yun nga. Pero napangalanan na siya eh. So ako naman most probably, no, kung naisabit yung pangalan niya. Congressman saka senador kapag 6 years and below. Ito kinuha din yung ngayon, kasi according to ICC, kinuha din yung opinion naman ni Senator Ping Lacson. Tingnan natin
po nila sina Senator Ronald Bato de la Rosa, Christopher Bongo at iba pang personalities na umano'y co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa umano'y Commission of Crimes Against Humanity in connection dun sa drug war. So ano pong implikasyon nito, sir? Dalawa niyong kasamahan ang binanggit na po, in-identify ng ICC. Medyo nakakalungkot kasi mga kasama namin, si Senator Bato, kapwa ko pa PMAyer, no? Nung niyang unang naiulat na may warrant of arrest, no? At hindi siya pumapasok. Somehow, maski pa paano, siyempre, nakakaramdam kami ng sentimiento sa kanilang maging sitwasyon, silang dalawa ni Senator Bongo. Ngayon, yung namang decision, if it comes to that, ano, na halimbawa, talagang merong warrant of arrest, pagkatapos merong red notice at nakipag-coordinate ang Interpol, call na yan ng executive branch, whether or not, i-adapt din nila yung parehong pagtrato sa dating Pangulo na isusurrender nila No? Kabaro nila Roque at Cubeta, Piluka Club. Ano na nga yung ano? To pay. sina Senator Bato, Senator Bongo. Now, ang part naman ng Senado, pag-uusapan namin yan. Ang desisyon, kung ang maging desisyon ng nakararami, kung anong tulong ang maibibigay doon sa aming dalawang kasamahan, we'll just cross the bridge when we get there. Kasi wala pa naman tayo doon eh. At this point in time, siyempre, speculation lahat kung halimbawa pang mayroong warrant of arrest, meron bang red notice, magko-coordinate ba yung Interpol? May mga proseso rin dyan eh. So sir, kailan yung tamang panahon para pag-usapan ng Senate leadership, ano yung pwedeng extend na tulong ng Senado sa inyong mga kasamahan kapag may warrant of arrest na? Hindi lang warrant of arrest, kundi kung may red notice na. Kasi remember, pati si Saldico, di ba, dating congressman, meron na siyang warrant of arrest pero walang red notice list sa Interpol. So hindi siya maaresto. Kasi nga, wala naman siya sa jurisdiction ng Pilipinas. In the same manner, wala pa naman sa jurisdiction ng ICC, even assuming na mag-issue ng warrant of arrest, nasa labas ng jurisdiction ng ICC, yung physically, yung legal na kustodiya, nandito sa Pilipinas yung dalawang kasama namin. So kapag dumating sa ganung punto, sa tingin ko ang gagawin ni Senate President Soto, pupulungin kami sa caucus, kukonsultahin yung mga kasama namin, ano yung maganda natin gawin dito. Pwede po ba yun na protektahan, huwag isurrender ng Senate ang isang kasamahan po kung sakaling nandiyan na yung may red notice, may warrant of arrest? Depende, kasi ang immune kapag 6 years and below, or below 6 years yung penalty. So hindi pa naman natin alam kung ano yung nakacharge sa kanila. Hindi ko rin sigurado kung may apply din kung ICC yung court. Huwag nyo nang tulungan yan. No? Wala eh. Oh, hindi. Walang tulungan. Hindi, yan. So, of course, ano naman nila yan eh. No? Na kagaya din ni Senator Tito Soto. And hindi ko maalala kung ano yung time na itinago. Hindi. I think it was with Senator Trillanes. Sabi din ni Senator Trillanes, no, during that time na hindi siya ibinigay ni Senator that time din na isang Senate President din si Tito Soto. 'Di ba? Dapat i-demolish na yung Senate pag walang wenta, puro wento. Ako naman ayoko na rin sana ng ano eh. No? Unahin mo na yung Congress, ay yung yung party list. Para doon tayo sa mas malapit sa katotohanan. Ito, sumagot na syempre doon sa pahayag din ni kunin natin yung opinion kung bakit nga dapat managot itong si Aguirre. Attorney, ano po ang susunod na mangyayari? Anong inaasahan natin ngayong pinangalanan na yung mga co-accused ni FPRRD? Sa kaso ni Duterte, matutuloy ang confirmation of charges hearing sa February 23 kung saan basahin itong document containing the charges malamang sa first day ng hearing. At yung inimbita nyo nga, mababanggit ang pangalan niya, malamang doon sa pagbabasa na yun. Pero kung what's next for these individuals' names, it's an entirely separate process. The case of Duterte will be separate and distinct from any other future. My name is Rodrigo Roa Duterte. I live in the province of Leyte. Naalala ko pa eh. Nagulat ako eh, biglang ganun magsalita, no? My middle name is Roa. And the family name is Duterte.
Oh. cases that may be opened against any of the 8 named individuals or kung sino pa man. Dahil hiwalay nga ang magiging kaso, hiwalay din ang proseso ng una, pag-apply ng warrant of arrest at ang susunod yan, yung pag-issue ng warrant of arrest sa particular na taong tutukuyin at eventually pagbubukas ng kaso. The identification of the persons against whom warrants of arrest will be applied against is a matter of prosecutorial discretion or prosecutorial strategy. Yes, Attorney. We just spoke with former DOJ Secretary Vitaliano Aguirre and he said wala siyang control sa PNP kasi ang mandato niya ay nasa DOJ. Ano po ang masasabi niyo doon? He must appreciate the entire common plan as something that wanted to ensure not only implementation but impunity. Ang punto ng buong plano ay magawa nila yung patayan tapos hindi mananagot matapos. At yung pagpapanagot pagkatapos, nabanggit na rin niya, ako ba ang may, narinig ko bahagya, ano? Ako ba ang may responsibilidad na mag-imbestiga? Ako ba ang may responsibilidad na mag-prosecute? Ako, I would argue that yes, meron siyang responsibilidad doon. At yung hindi pag-iimbestiga precisely ng Department of Justice, ang nakapagsigurado na may mga pulis na nakalaya o nakapagpatuloy pa ng pagpatay. Dali ka pala eh. Dali ka kay Attorney Conti. Hindi, tama nga din naman. Kung iisipin din natin, yun din pala talaga yung parang magiging involvement neto ni DOJ Secretary before, no? Former DOJ Secretary Aguirre. No, syempre hinayaan mo tapos yun nga no, yung hindi ka nag-imbestiga, parang of course magkakaroon ng tuloy-tuloy kasi tapos yung impunity pa, 'di ba? O kung yung pulis ka tapos meron nag-try na kasuhan ka, pag ang dadaan naman dito kay Secretary Aguirre, lusot ka. So, yun nga, no, yung pagkakasabi rin ni Attorney Conti, yung hindi pag-iimbestiga, yun na yun. So categorically, you don't believe that DOJ Secretary Aguirre ay absuelto po dito sa kasong ito? Oh yes, definitely. If the ICC says he's part of the common plan, then I would have to give it to them that they have evidence that points to him as part of the plan. Yun din naman yung sa akin doon, no. Kung pinangalanan siya ng ICC, so definitely masabihin din yung investigation na conducted by ICC is talagang dawit siya. So most probably merong mga nakalatag na ebidensya ron na talagang itutuko yung connection niya pagdating dito sa war on drugs ng dating administration. Note also that that's not the only reason why he's being charged, that he was DOJ Secretary. No. The document also indicates his ties, his role during Duterte's term as mayor. So it goes deeper than that. It's not only the war on drugs as we know it, but it's also the Davao Death Squad killings. Attorney Conti, nag-release na rin po ng statement si Senator Bongo. At ang sabi niya, yung authority niya sa Okay. So naglabas na rin pala si Bongo. Special Assistant to the President and then Mayor ay walang kahit anong relasyon sa umano'y drug killing sa panahon ni FPRRD. How does the International Court see this line of defense? I will have to see kung anong exactly niya ang sasabihin. Pero at this point, he's saying that he is not responsible or that's not part of his job. Unfortunately, hindi kasi yun yung argument. So this is going to be a matter of fact. And based on evidence, syempre, iba yung hawak malamang ng ICC na informasyon patungkol dun sa relationship nila. Of course, it's easy to say that on the face of things, on the assignment as Special Assistant to the President, it may not have been written. But then again, where do you really see an instruction on paper that says kill them all? Diba? So, ito pong war on drugs na ito at yung buong nangyari nung panahon ng nanunungkot. Ito lang masasabi ko. Lahat na areglo kapag may pera sa Pinas. Dati. Kulang si Duterte, hindi naman sinasabi ng ICC ay nakapapel yan sa pangkalahatan. Kaya abang po tayo dun sa hawak na ebidensya ng korte. Attorney, dun po sa nirelease na document ng ICC, may nakasulat po doon na the co-perpetrators control the structure of power and therefore control the will of the physical perpetrators o kumbaga yung hitman. Pwede niyo po ba i-explain ng kaunti lamang sa ating mga viewers kung anong ibig sabihin ito? So una, yung instruction ng kung paano papatayin, sinong papatayin. Kaya dito na natin nakita or nalaman na meron palang reward system. Kapag nakapatay kayo ng tao o ng sinususpetsahang drug addict, ito ang makukuha nyo. May quota system din. At may paraan din. Dawit si Magalong dito talaga.
Ewan ko paliligtasin ba natin si Magalong? Dutae Legacy, puro kawatan. President's office. Correct. Nagkaroon pa nga ng panahon na may drop box, ihulog mo yung pangalan ng hindi umano or tingin mo mga drug addicts Parang parabola. sa lugar nyo. Pangalawa, sa pagsisigurado na matutupad o magaganap yung mga patayan, in-ensure nila na yung mga papatay ay may baril, may pagkakataon, may excuse, may modus operandi. At yung panghuli, at ito dito papasok nga itong katulad ni Italiano Aguirre, ang pagsisigurado na hindi sila mananagot. Kawalan ng investigasyon mismo nga, yun yung nagpapakita na bahagi ito ng isang mas malaking plano. Hindi lang ito one-off, hindi lang ito minsan ng patayan. Sakto. So, yung mga nagplano. Wala. Nako, Atty. Conti. Paano kaya natin ma-interview si Atty. Conti? Baka pwedeng isama na si Magalong dyan. Hello, Atty. Conti. Pasok natin si Magalong. Ultimo, sa pangkalahatan, makikita natin to dun sa mga bilang ng napatay. Itong 1,640 di umano ang namatay sa drugs operations sa panahon ni Duterte. Hanggang 2022 naman ito. Pero palagay niyo ba, hindi ba magtataka dapat ang Department of Justice na ganito karami ang namamatay sa lansangan? Kaya kailangan tingnan ito ng pangkalahatan and reading between. Correct. I agree naman. Ako, agree talaga ako. Dapat talaga si Mayor Magalong maano. Ayan So alam na natin kung paano mako-connect talaga si Aguirre. Yun pala yun. Magaling din talaga to si Atty. Conti. Pero para medyo ganahan tayo, balikan natin kung ano man yung nangyari noon. To. Alam ng mga pulis lahat yun, Your Honor, Mr. Chair, na patayin, may reward. Kung May mamatay yung nasa watchlist, may yan reward naman system pala yun ang ibigay. Your Honor, Mr. Chair, maski Your may Honor, kasalanan Mr. Chair. Your Honor, Mr. Chair. yun o wala, may ginawa na totoong nabaybas o wala. Yung informant po ay makakatanggap ng corresponding reward na in-offer ni Presidente. Patay! Kano po daw ang ibibigay? 5 million. Patay! 5 million! Yung drug lord talaga, yung malalaking drug lord, 5 million ibibigay niya. Kahit na pulis, kasama doon na makakatanggap sa pera na i-offer niya. Pero sa amin naman, internal, meron kaming ibang reward system. Diyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon. 1 million po, tay. Pag buhay, kalahating milyon lang po. Pag lumaban, 2 million. Ano, gusto niyo patayin? Gusto niyo patayin? Ang lalakas ng loob magsalita nung kapanahunan, nakaupo, no? Talagang, eto mga pinakawalang yan tao noon that time. Di ba? Yan yun. Coming from Bato. Tapos, ayaw niyong isali. Di ba? Ito, pinapagalitan daw ni Magalong to Parang ganun no? Why my name is not included? I oversight the operation. Yun ba? Kaya nga, no? Hindi ko din matukoy, no, na hindi ko din talaga lubos na maisip, no, at tayo nga medyo pakiramdam ko malaki ang partisipasyon natin diyan dahil I don't see the point, no, na my name is not included dun sa listahan ng mga mananagot. I oversight the tokhang. Sabi, ang sakit sa tenga ng pagka malakas. Ayan, may hangganan ang kayabangan. Yan ang tinatawag na karma. Puntahan niyo! Buhusan niyo ng gasolina! Yung bahay, sindihan ninyo! Pakita ninyo na galit kayo sa kanila!
fix man, mamatay man ako. Hindi ako membro ng double death squad. Yung isang senador, yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Sino nagsasinungaling sa inyong dalawa? Hindi, sino nagsisinungaling sa dalawa? Si President Duterte dito, naka-under oath yan. Yung isa, wala, interviewan lang to. Sino nagsasabing totoo dyan?